Another day, another gastos na naman nga dito sa pinapagawa naming bahay. Bumili nga kami ulit ng barena dahil yung mga ginagamit nila ay umaayaw na. Sa laki nga na itong bahay, kahit man kami, umaayaw na din sa gastos. Abay, tiwala lang. Maaga pa nga lang, dito kaagad ang diretso ni Willie para bumili ng barena. At yung ginagamit nga daw kasi ng mga workers may kasamang hammer drill. At nakangawit nga daw kasi gamitin dahil malaki at mabigat. Kaya etong si Willie, bumili nga ulit ng barena pero yung wireless nga ang nakita niya. May kasama na nga daw battery at pag nalobat nga daw yung isa, madali lang naman daw mag-charge. O de sige. Pagdating naman dito sa bahay, etong at ginagamit na nila yung mixer. At bala ko na nga sana to ibenta dahil akala ko hindi nagagamitin. Dito na nga lang daw nila inahalo yung pangpalitada. Dahil yung helper namin 3 na lang at yung skilled naman 7. 14 nga sila noon at ngayon nga 10 na lang sila. Pag kailangan pa nga nila ng helper, si Willie na nga lang ang idadagdag ko dyan. Abay lubos-lubosin na ang pang-aapi. Dito naman sa taas, ginagawa na nila yung kisame ng kwarto ni Eliana. At naghina nga ulit sila dyan para sa pagkakabitan ng metal fan. Banggit ko na nga yun sa unang video dahil medyo mataas yung sea farlings. Habang gumagawa nga sila dito, napansin nilang umiinit na yung barena. Hindi naman daw sirato at kailangan lang daw palitan ng carbon. Mainam na nga lang at merong extra dito. Dito naman sa labas, dinidiligan na nga nila yung naiwan na gawa kahapon. At ngayon nga nila yan kikinisin. Mas maganda nga daw kasi nabasang-basa to bago palitadahan. Para yung simento, mas kapit na kapit nga daw. Pag-sponge nga lang daw kasi yung pinambasa dito, may chance na magkaroon ng mga bitak-bitak. At heto nga't maghahalo nga ulit sila ng mga simento. Kaya kahit paano, ngayon nga namin nasusulit itong mixer. Lahat nga ng pangpalitada, dito na nga nila hinahalo para mas mabilis. Kaso nga, natapon, kaya pinapala nga ulit nila. Ay, hindi kasama sa script yun. Tatlo nga ang nagpapalitada ngayon at yung dalawa naman ang gumagawa sa mga metal fairing. Yung isa naman ang gumagawa sa lababo ng dirty kitchen. Yung isa naman si Foreman. Kaso hati na nga yung oras niya dahil nandun na nga siya sa kabilang project. Kaya madalas nasa 3 to 4 hours na nga lang siya dito. At binibili niya na nga lang yung mga gagawin dito. Kinahapunan naman naghanap nga si Willie ng Sahara dahil kinapos na. At meron nga daw peki neto kaya naghanap pa si Willie ng original. Madilaw-dilaw nga ang kulay ng original at nakasealed nga ng ganyan. 20 pieces na nga yung binili ni Willie para kung may matira para nasa CR. Pagbalik nga namin dito sa bahay, heto nga't nabuhusan na yung lababo dito sa dirty kitchen. Lapad na nga itong pinagawa ko para pag nagluluto hindi na kami nagsisiksikan, dalawa ni Willie. At sabi nga ng mga nakakakita sa akin nag-swimming daw ba ako dahil ang laki ng initim ko. Sa isip-isip ko nga natatawa ako at sasabihin ko sana sa buhangin nga ako nagsuswimming ngayon. May mangilan-ngilan nga kasi na hindi pa alam na nagpapagawa kami ng bahay ngayon. At yung iba nga kasi follower ko pa doon sa kabilang page. Baka pag nakita nga nila to magulat na nga lang yung mga yun. Dito nga sa second floor ganito na nga ang itsura at malapit na silang matapos magkabit ng mga metal fairing. At dito nga sa taas yung pinapaunang matapos ni engineer. Para nga daw yung mga kalat pababa. Dito naman sa attic ganito na nga ang itsura nang wala ng pera. Naikabit na nga yung pinto dito na in-order pa namin ulit. Dahil yung isa nga naikabit doon sa maid's room. At kunwari nga sweet kami para naman makita nyo na nagmamahalan pa kami. Sarap nga kasing tumambay dito sa taas pag ganitong oras dahil ang lakas nga ng hangin. At pati nga yung mga ibon nagpapasukan nga din dito. At sabi ko nga sa kanila lubos-lubosin na nila habang wala pa nga tong kisame. Dito naman sa hagdan pinag-iisipan pa namin kung kaya ba talaga namin mag-king dry. At medyo may kamahalan nga kasi. Dito naman sa labas patapos na nga silang magpalitada dito sa firewall. At bukas siguradong sigurado na nga ako natapos na to. Ito lang talaga yung nagpatagal dahil dun sa nilagay na fiberglass mesh. At makakapagsimula na nga rin sila magpalitada dito sa likod ng bahay. Dahil wala naman nang ilalagay na kung ano-ano pa dito. Kaya dire-diretso na nga ulit ang gawa at marami na ulit tayong makikita na pagbabago. At yung flashing naman dito sa bubong babalikan nga nila yan dahil inantay lang nila matapos magpalitada dito. Hindi pa nga ho yan tapos at baka nga kasi magtaka kayo kung bakit wala pang mga flashing. May 50% pa nga kaming balance sa kanila kaya siguradong babalik pa talaga sila. At hanggang dito nga muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo akong kakalimutang i-follow.